Huwag agad magalit kung makulit ang anak mo. Huwag agad magalit sa ingay, sa kalat, at sa paulit-ulit na pagtawag ng pangalan mo. Dahil darating ang araw, lahat ng ito'y magiging alaala na lang. Yung batang ayaw kumain kung wala ka. Yung iyakin na gusto'y lagi mo siyang karga, yung kulang ka sa tulog dahil sa paulit-ulit na pag-iyak. Balang araw, titigil ang lahat ng yan. Tatahimik ang bahay. Malinis na palagi ang sahig. Maayos na palagi ang kama. Wala nang sumisigaw ng mama o papa sa gitna ng gabi. Darating ang araw, matututo na silang tumayo sa sarili nilang paa. Magkakaedad na sila. Mag-iiba na ang takbo ng oras at bubuo na rin sila ng sarili nilang mundo, ng sariling pamilya. Ikaw, maiiwang mag-isa sa bahay na minsan ay puno ng ligalig, ngunit ngayon ay tahimik na. Kaya habang bata pa sila, habang nandyan pa sila't ikaw pa ang takbuhan at superhero nila, damhin mo ang bawat ingay, mahalin mo ang bawat kalat, palampasin mo ang bawat kakulitan. Dahil ang mga ingay at gulo na dinadanas mo ngayon sa kanila, yun din pala ang magpapaalala sa'yo kung gaano kanila kamahal pagdating ng panahon. Ang halaga ng tao sa mundo ito, 12:13 ng Ecclesiastes. Pakinggan mo, kapatid. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ayon. Ang tao meron dahilan kung bakit tayo ginawa ng Diyos. Kung bakit tayo naging tao, ba tayo umiiral, ano kahulugan ng buhay natin. Sabi ng Biblia, ito ang wakas ng lahat ng bagay. Lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Parang yung silya. Yung silya, ang katungkulan ng silya, upuan. Ang katungkulan ng damit, ibihis, isuot. Pag narumihan, laban, suot uli. Pag narumihan, laban, suot uli. Pag narumihan, laban, suot uli. Pag narumihan uli, lalabhan uli, suot uli. Pag nasira, tatakpian, suot uli. Hanggang basahan na siya. Yun ang kanyang buong katungkulan, maisuot, damit siya. Tayong tao, may tungkulin tayo sa Diyos. Sumunod tayo sa kanyang utos sapagkat ito ang wika, ang buong katungkulan ng tao. Sabi sa Biblia, kapatid. Yan ang halaga natin dito sa mundo. Yung makasunod tayo sa utos ng Diyos para tayo makapunta naman sa langit. Maiba naman sa darating na buhay, wala na tayo rito sa mundo, makapiling na natin ng Diyos sa langit. Bago ka mangarap, kasi kung mangangarap ka, wala kang kasamang Diyos, sino ang bubuo ng pangarap mo? Ha? Bawa, matalino ka. Ay, pangarap ko muna maging engineer. Wala kang Diyos sa buhay. Nagkasakit ka, magiging engineer ka, pag lumpo ka na, mahirap na. Mas mabuting may Diyos ka muna bago ka mangarap. Dahil may kasama ka ng Diyos na bubuo ng iyong pangarap. Kaya sabi, hanapin muna ninyo. Yun ang nakasulat sa 6:33, seek ye first the kingdom and the righteousness of God, and all these things shall be added unto you. Seek ye first. Ang Diyos muna, bago ang anumang bagay. Pag may hirap, may ginhawa. Hindi masama yung magtiis ka, no? At huwag kang maiinggit, kapatid, doon sa mga mayayaman, sa kanila lahat ng mga conveniences in life. Pansamantala lang yun, kapatid. Kung ano yung nasa'yo, okay lang. Sabi ng unang Timoteo, pakinggan mo ang sabi ng salita ng Diyos, Ngunit kung tayo'y may pagkain at pananamit, ay masisiyahan na tayo doon. Kung meron tayong pagkain, meron tayong pananamit, masisiyahan ka na. Wala kang bahay, pwede namang umupa. Huwag ka mainggit. Baka may mainggit ka, nagnakaw ka para magkaroon ka nung wala sa'yo.
Kung nakakakain ka naman, nakakainom ka, kasiyahan ka na ron. At wala kang bahay, wala kang sasakyan, may MRT naman eh. O kaya may paa ka naman para maglakad. Para gumawa ka ng masama dahil sa inggit gusto mo meron ka rin ng lahat ng bagay. Ang sabi sa Biblia, wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Sabi nga ni Job, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina. Hubad din akong babalik doon sa Panginoon. May mga taong grasa ang tawag. Walang bahay, nauulan na, naaarawan, nangahalungkat ng kanang basurahan. Nabubuhay. Hindi nagkakasakit. Yung mayaman, ang linis-linis ng bahay, tapos kumain, mami ang kote na amoeba, patay. May pera yun. Ha? May pera yun. May pandisinfect pa sa kinainan niya, pero nagka-amoeba pa siya. Eh yung taong nagkahalungkat ng basurahan, nakatakot-takot ang dumi ron, pero nabubuhay. So tama ang sabi ni Kristo. The life of a man does not depend on the wealth that he possesses. Your life depends on God. Ang sikreto ng mainam na buhay nasa Diyos. Walang nakakaalam nung kundi ang Diyos. Siya gumawa sa atin eh. Matuto ka lang makontento. Mahirap ka. Learn to be content of what you are and you will be contented. Di ba? Makontento ka lang kung ano ka. Kano kita mo ika? 20 lang na. 20. 200 lang eh. O, kasya na yan. Pwede na yan. Bumili ka na lang ika ng bukas ng galunggong. Magsaka-saka gisang tayo munggo. Tama na yan. 13 anak eh. Paano pagkakasya yung 200? Kundi nga magmumunggo ka. O kaya tulya. Oo, okay na yun. Karaos na yun. Kesa bibili ka nga ng karne, uutangin mo naman. Pagkatapos pagkaraan ng 1 buwan, tatapatan ka ni Aligwala. Hoy, mga balasubas, tain na yung inutang nyo hanggang hindi pa binabayaran. Magsilabas nga kayo dyan! Ano gusto mo? Basa. Pakinggan nyo sa kawikaan. Maigi ang isang tuyong subo at may katahimikan. Maiga yung isang tuyong subo. Walang sabaw, walang gravy, walang sauce. Tuyo lang. Yung subo mo, tuyo. Walang padulas. Tubig lang. Yung iba eh. Wala bang maiinom dyan? Binigyan tubig. Wala bang may kulay? Kailangan parang may kulay. Kaya mo na lang tubig na lang. Wala yelo. Sa gripo, pwede makakaraos ka rin. Yung inom ng malamig, namamalat pa yun eh. Matalas masip po niya. Kaya mo na siya. Kontento ka lang. At pagkatapos, pagkakain mo, bago ka matulog, bago mo kainin, pinasalamatan mo, bago ka matulog, lumuhod ka. Doon sa konting kinita mo, nakaraos ka. Diyos, salamat po. Nakaraos kami sa maghapong ito. Maraming salamat sa iyong mga biyaya. Pag nakita ng Diyos, kahit konti, marunong ka magpasalamat, dadagdagan bukas yan, kala mo. Tama o hindi? Pwede naman yan dagdagan eh. If you are grateful for some or little things that you have received from Him, He is not maramot para dagdagan yung konti. Ang sikreto ng mainam na buhay nasa Diyos. Walang nakakaalam nung kundi ang Diyos. Siya gumawa sa atin eh. Matuto ka lang makontento. Mahirap ka. Learn to be content of what you are and you will be contented. Di ba? Makontento ka lang kung ano ka. Kano kita mo ika? 20 lang na. 20. 200 lang eh. Kasya na yan. Pwede na yan. Bumili ka na lang ika ng bukas ng galunggong. Magsaka-saka gisang tayo munggo. Tama na yan. 13 anak eh. Paano pagkakasya yung 200? Kundi nga magmumunggo ka. O kaya tulya. Okay na yun. Karaos na yun. Kesa bibili ka nga ng karne, uutangin mo naman. Pagkatapos pagkaraan ng 1 buwan, tatapatan ka ni Aligwala. Hoy, mga balasubas, tain na yung inutang nyo hanggang hindi pa binabayaran. Magsilabas nga kayo dyan! Ano gusto mo? Basa. Pakinggan nyo sa kawikaan. Maigi ang isang tuyong subo at may katahimikan. Maiga yung isang tuyong subo. Walang sabaw, walang gravy, walang sauce. Tuyo lang. Yung subo mo, tuyo. Walang padulas. Tubig lang. Yung iba eh. Wala bang maiinom dyan? Binigyan tubig. Wala bang may kulay? Kailangan parang may kulay. Kaya mo na lang tubig na lang. Wala yelo. Sa gripo, pwede makakaraos ka rin. Yung inom ng malamig, namamalat pa yun eh. Matalas masip po niya. Kaya mo na siya. Kontento ka lang.
At pagkatapos, pagkakain mo, bago ka matulog, bago mo kainin, pinasalamatan mo, bago ka matulog, lumuhod ka. Doon sa content, doon sa konting kinita mo, nakaraos ka. Diyos, salamat po, nakaraos kami sa maghapong ito. Maraming salamat sa iyong mga biyaya. Pag nakita ng Diyos, kahit konti, marunong ka magpasalamat, dadagdagan bukas yan, kala mo. Tama o hindi? Pwede naman yan dagdagan eh. If you are grateful for some or little things that you have received from Him, He is not maramot para dagdagan yung konti. Paano ba yung paghahandog ng sarili sa Diyos na isang haing buhay? O paano yon? Magpapakasangkapan ka, gagawin mo yung katawan mo kasangkapan ng katwiran ng Diyos, yung mabuti. Halimbawa, may tumatawid sa kalye, inalalayan mo yung matanda, tumatawid sa kalye, ginakasangkapan mo yung sarili mo para makagawa ng mabuti. Halimbawa, nagugutom kapitbahay mo, binigyan mo ng isang kabambigas, o naging kasangkapan ka ng Diyos para makaraos yung kapitbahay mo. Na ihahandog mo yung sarili mo na isang haing buhay sa Diyos. Yun ang pagsimba o pagsamba sa Diyos. Kaya ang pagsamba, pwede ka sumamba ng umaga, tanghali, hapon, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Ang pagsamba, yung paghahandog ng sarili sa Diyos. Gagawa ka ng kabutihan. Bawa, merong may sakit, tutulungan mo. Pagsamba sa Diyos yun. Yung asawa mo, mamahalin mo. Ha? Huwag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi sundin nyo ang sinasabi nito. Dahil kung hindi, dinadaya nyo lang ang sarili ninyo. Dahil kung nakikinig lang ang isang tao sa salita ng Diyos, pero hindi naman niya tinutupad ang sinasabi nito. Katulad siya ng isang taong tumitingin sa salamin, na pagkatapos makita ang sarili, ay umaalis at agad kinakalimutan ang ayos niya. Pero mo, tatay mo't nanay mo, nagpalaki sa'yo, nung maliit ka, bantay ng bantay sa'yo, nagpupuyat. Tapos paglaki mo, dadabog-dabugan mo. Dapat igalang mo yung magulang mo, sabi nga ng pasyon. Kahit natagtarin mo ang laman at ang iyong buto, 10 ng iyong tanang balahibo, hindi sapat ibayad sa utang sa magulang mo. Kaya ang magulang, pinagkakautangan mo ng loob. Sabi ng Biblia, igalang mo yung ama't ina. Magsitalima kayo sa inyong magulang sa Panginoon. Tama yung kahit konsyensya mo na lang ang sundin mo eh. 16:33 of the book of John, ang sabi sa Tagalog ganito. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang loob. Aking dinaig ang sanglibutan. Yan. Sa sanlibutan talaga, meron kang mararanasang kapighatian. Ang sabi ni Kristo ang ating Panginoon, laksan nyo loob nyo. Akin dinaig ang sanlibutan. Kaya kung Kristiyano ka, hindi ka naman napipighati talagang pighating-pighati eh. Kasi alam mo na agad na si Kristo nga nagsuffer ikaw pa. Hindi naman dakila ang alipin sa kanyang Panginoon. Kung ako ikaw pinag-usig, pag-uusigin din kayo. So kung nagsuffer siya, magsasuffer ka rin. Kaya pagka dumadating yung sufferings, hindi ka dapat ma-depress kapatid kasi sinasabi na yun ang Biblia na sa sanlibutang meron ka mararanasang ganon. Ang may paggalang sa Panginoon ay hahaba ang buhay. Ngunit ang taong masama ay iigsi ang buhay. Ang pag-asa ng matuwid ay magbibigay ng kaligayahan. Ngunit ang pag-asa ng masama ay walang katuparan. Ang pagsunod ng matuwid sa pamamaraan ng Panginoon ay mag-iingat sa Kanya. Ngunit ang mga suwail, dito ay mapapahamak. Pag gumagawa ka ng masama, papalik sa'yo yung masamang ginagawa mo. Siguro yun ang sinasabi nating malas. Pero pag gumagawa ka ng mabuti, kahit mahirapan ka pa, hindi ka malas. Kasi kailanman ang mabuting gawa, gagantihin po ng Diyos yun. Kahit gantihin ka pa ng tao ng masama, hindi ka malas. Pakinggan nyo ang sabi ni David na ginawa sa kanya ng masasama. Sa awit, Sa kabayaran ng aking pag-ibig ay mga kaaway ko sila.
at iginanti nila sa akin ay kasamaan sa mabuti at pagtatanim sa pag-ibig ko. Ayan. Ang iginanti nila kay David, kasamaan doon sa kanyang ginawang mabuti. Malas ba siya? Hindi po malas si David, naging dapat si David sa Diyos Kaya kung nakakatanggap man kayo ng masasamang bagay, Merong isang tao, sabi niya, nandun siya sa ilalim ng puno ng duhat. At papahangin siya, nakita niya yung puno ng kalabasa doon. Ang lalaki ng bunga ng kalabasa, kapalanggana. Andun, kalabasa. Sabi niya, naisip niya, ba't yung kalabasa? Ang liit-liit lang ng puno, ang laki-laki ng bunga. Ito namang duhat. Ang laki-laki ng puno, liliit naman ng bunga. Nag-iisip siya. Parang nag-iisip niya, ba't ganun? Ang nangyari, humangin. Naku, nabaksak yung isang kumpul na duhat. Tumama sa ulo niya, kumpul na duhat. Sabi niya, hindi ko, patawarin mo po ako. Bakit niya? Ba't niya sinabi, tama pala ang Diyos? Kasi kung nagkataon yung kalabasang kumpul-kumpul ang ando niyang bumaksak sa ulo niya, patay siya. Di ba? Naintindihan niyo na mga kapatid? Naintindihan niyo? Huwag nating sisisihin ng Diyos. Huwag nating ku-questionin ng Diyos. Let us not question God. Let us study the wisdom behind each creation. Tandaan nyo, si Kristo hindi nagsisinungaling. Ang Ama hindi nagsisinungaling. Pag sinabi niya hindi ka makakapunta ron, hindi ka talaga makakapunta. 21-27 ng Apokalipsis. Basa. At hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan. Hindi naman nagsisinungalingan Diyos Pag sinabi niya, hindi makakapasok doon yung mga masasama. Ayan, yung mga yung Lunes, lasing Martes, lasing Miyerkules, nasa kasino, Webes, nasa kabaret, hindi ka makakapasok doon. Kahit ano pang gano'n ang gawin mo. Talagang hindi ka makakapasok doon. Si Kristo may sabi noon. Huwag natin lokohin sarili natin. Sabi ng Diyos, hindi makakapasok doon ang lasenggo. Hindi naman kita hinahatulan. Mahal nga kita, kaya ko to sinasabi. Sabi niya, sugarol ka, hindi ka makakapasok doon. Sugal ka ng sugal, papakain mo na lang sa pamilya mo, itataya mo pa sa wedding. Huwag na. Pagka puro kalayawan ang ginagawa mo, puro makamundong bagay, hindi ka raw makakapasok doon. Ang may sabi nun, ang Diyos na hindi pwedeng makabakak. Tao meron ding sariling kasamaan. Kahit wala si Satanas, pwede ring sumama ang isang tao sa kanyang sarili. Basahin natin ang Santiago 1:14. Kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Yun, merong sariling masamang pita ang tao Iba yung pita na inuudyok ni Satanas. Ang tao merong sariling masamang pita. Ang tao natutukso pag nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Nahihikayat siya ng sarili niyang masamang pita. Ayon. Kita mo? Ano ibig kong sabihin? Ba't ko binabasa ito? Kasi kung lahat ng gulo, lahat ng kasalanan galing kay Satanas, hindi paparusahan ng Diyos ang tao. Dapat si Satanas lang ang parusahan. Siya pinanggalingan ng lahat ng masama Pero hindi, kaya nga may tao ring paparusahan kasi ginawa mo yung masama, hindi dahil sa tinukso ka ni Satanas. Ginawa mo yung masama dahil gusto mo ring gumawa ng masama. Para rin yung mga ibang anghel. Merong ibang anghel nagrebelde rin sa Diyos, hindi naman dahil kay Satanas lang Merong mga anghel sa kanilang sarili, nagrebelde sa Diyos, kaya nga hindi sila rin pinatawad ng Diyos Sapagkat sinasabi sa kasulatan, ang sinumang nagnanais ng maligaya at masaganang pamumuhay ay hindi dapat magsalita ng masama at kasinungalingan. Dapat lumayo siya sa masama at gawin ang mabuti. Pagsikapan niyang kamtin ang kapayapaan. Kaya may langit at lupa, kapatid. Meron tayong pupuntahan pagkatapos dito sa lupa. Yun ang hindi napapag-ukulan ng pansin. At parang imposibleng maintindihan ng marami kasi nakakonsentrate na lang tayo sa lupa.
We always have been concentrating our thinking, our principles dito sa lupa. Kaya bawal sa Kristiyano yan eh. Sa 3:1-2 ng Kolosas, ganito nasasabi. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Yun, ayaw ng Diyos na ang ating iniisip lagi, panlupa lang. Dapat nag-iisip ka rin ng panlangit. Kasi hindi natatapos sa lupa ang buhay ng tao, kapatid. Maigsi lang dito. Swerte kapag umabot ka sa 100. Karaniwan ang buhay ng tao 70, 80, 90. Ang 100 mabibilang mo sa kamay. Naniniwala ka ba ang tao mamamatay? Oo. Naniniwala ka hindi ka mamamatay kung hindi pa gusto ng Diyos. Nasa Biblia yun. 10:29 ng Mateo. Kahit maya, hindi mahuhulog sa lupa kung hindi pa hintulot ng Diyos. O hindi ka mamamatay kung hindi pa gusto ng Diyos. Eh kung hindi pa gusto ng Diyos, huwag ka matakot mamatay. Kasi pag natatakot ka mamatay, parang natatakot ka sa gusto ng Diyos. Ang paniwalaan mo, mamamatay ako pag gusto ng Diyos. Pag hindi pa gusto ng Diyos, di pa ako mamamatay. Yun ang paniwalaan mo. O maaalis yung takot mo ka. Kaya ka lang kasi ako natatakot ka mamatay, matakot ka malugi na. Yung lahat ng takot na yun, yun ang nagiging dahilan ng depression. Eh wag ka matakot, maniwala ka sa Diyos. Ba't mo po problemahin eh, mamamatay ka lang pag gusto na ng Diyos? Kung hindi naman gusto ng Diyos, di ka pa naman mamamatay. Maya nga, hindi mahuhulog sa lupa eh. Kung hindi kalooban ng Ama na nasa langit eh. Eh kung yun lang maya, maliit lang ng halaga nun eh. Mas malaki ka sa maya, mas mahalaga ka sa Diyos. Hindi ka niya papayagang mamatay nang hindi mo pa oras. Ihanda mo na ka ako sarili mong mamatay para huwag kang matakot. Nawala nervyos niya nung matutong magtiwala sa Diyos.